Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? Di ba? Magandang araw mga kababayan. Sinupalpal ni Attorney Vic Rodriguez itong isa sa bias at makakamping, maka-anti-Duterte na si Carmina ng ABS-CBN News. Paano kasi mga kababayan, itong sangkot sa maanumalyang korupsyon at pinapangalanan na di umano'y utak ng bilyon-bilyon na insertion na nangyayari po sa ating budget na siyang tinutukoy na ginamit sa mga substandard and ghost project na mga flood control na si Bongbong Marcos. Abay, gusto pa po nilang idamay sa panawagan ng resign ay itong si Vice President Sara. Kahit pa malinis po si Vice President Sara sa kanilang gawa-gawang imbento na korupsyong isyo sa ating Vice Presidente. Kaya nga naman, hindi po makapigil si Atty. Vic Rodriguez at nakipagsagutan po ito kay Carmina. Abay, siyempre si Atty. Vic Rodriguez, isa po yan sa maisog na pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong na pamunuan po itong laban against corruption, magkaroon ng transparency, accountability sa mga nakaupo sa pwesto. Paano kasi masyadong halata po sila mga bayan. Anyway, hindi lang po yan ang ating pag-uusapan. Isama na rin po natin itong si Ping Lacson na gumagawa po ng mga diversionary issues at mukhang naghahanap ng gagawing collateral damage para lang malihis ang issue at masabing walang kinalaman na naman itong si Bongbong Marcos sa di umano'y insertion na naging ugat ng matinding korupsyon mga kababayan. Pero bago natin puntahan yan, kung kayo po ay hindi pa nakalike, mag-like muna kayo dito po sa ating munting channel mga kababayan. Alam nyo naman, no, sa mga nakalipas na araw, ilalong umiinit po yung panawagan na magbaba na sa pwesto itong si Marcos Jr. Lalong-lalo na nung kumanta po itong si Manang Amy Marcos sa patungkol sa pagiging di umano'y adictus benedictus ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos na sinasabi nga umaga, tanghali, gabi, wow na wow. At kasama pa po itong si Liza Marcos at di umano'y si Sandro Marcos. Yan ang ginagawa nila sa Malacanang, ginawang singhutan. Nako po mga kabayan natin. Kaya hindi po nagkakamali itong si Vice President Sara nung sinabi niya na umaga pa lang ay lasing na po itong si Bongbong Marcos dahil nangangamoy alak na di umano mga kababayan. At syempre, yung kanina mga palusot, mamaya isa-isahin natin yan. At itong nawawalang kapatid ni Bongbong Marcos pala itong si Claire Castro, isama natin mamaya yan dahil hindi po sila makamove on mga kababayan at talagang patuloy pa rin nila na ipinaglalaban at pilit tinutuwid ang baluktot ng iwi ni Bongbong Marcos. Okay, so wag na natin patagalin yan mga kababayan po natin. Mamaya ka na Bersamen dahil alam ko masama yung loob mo sapagkat ikaw po ay ginawan lang ng isyo no, para lang mapaalis din dyan sa iyong pwesto sapagkat alam nila na malapit ka ng kumanta. Kaya kailangan ka lang gipitin Bersamen. Okay, puntahan natin yung mainit mga kababayan po natin na talagang sagutan ni Carmina at ang ating maisog na si Atty. Vic Rodriguez. Lang ang investigasyon, you said that as well, but how did you go from there to calling for the president to step down? Ang linaw-linaw na eh. Ayaw-ayusin yung investigation, pinagtatakpan yung mga alyado every time na may lalabas at magsasalita, ang laging sasabihin lang, destabilizer o kaya yinuyug-yug ang gobyerno. Again, corruption is destabilization. But that's where it gets tricky, Attorney Rodriguez, because who stands to benefit from your call for the president to step down? Tingnan niyo po mga kabayan ha, sino daw po yung magbibinipit? Of course, ang taong bayan. Pero by constitution, ang upong presidente ay si Vice President Sara. So, dyan pa lang mga kabayan po natin, nakita na po natin yung pagiging bias nito, no? At mukhang nasa loob na po nila na gusto talaga nilang i-insist na hindi dapat si Vice President Sara yung uupo. Wala na kayong magagawa. Maputang ina nyo, tanggapin nyo na lang na kahit anong mangyari, si VP Sara po ang upong presidente by constitution o kahit idaan nyo pa sa agarang eleksyon, Duterte pa rin niya.
Kasi matanggap eh. O ito, pakinggan natin. Partagulan nila. Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if the Vice President takes the presidency by virtue of the President stepping down, when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, deaths of the deaths of countless deaths of your countrymen, Attorney Are you Rodriguez, saying not to that mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmine? Di ba? Agoy po mga kababayan po natin. Talagang kung may fake news na sinasabi po, itong mga nasa mainstream media, kasi magaling po sila gumawa ng mga propaganda at manipulation. Pero ngayon, mga kababayan, hindi na po nila ito basta-basta mapapakalat at magagawa dahil nandito na po yung mga vloggers at syempre, itong mga matatalino po na nasa may isog. Attorney Vic, syempre. I'm talking about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Hindi mo kaya si Attorney Vic. Tumahimik ka na. Makinig ka na lang. Carmina. Na mas malaki ang boto sa Pangulo. Diba? Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung iyong sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. Why stop at the... Di ba? Mga kababayan po natin, pahiya ka. Akusahan mo na murderer, wala namang kaso ng murder o corruption. Pag nanakaw, wala naman po silang may papel na kaso kay BP Sara. Kung mayroon man po sila, yung ginamit nila sa impeachment, puro na namang fake allegation ni De Lima, Claire Castro, nitong si Risa Hontiveros, kasama pa yung mga kalyado ni Tambaloslos, ni Saldico, na Martin Romualdez, kasama pa itong si Sandro Marcos, at iban pa, iba ba yan si Karen, kasama pa si Karen, iba? Siminit pa kayo, o ngayon nasaan na kayo? Wag na kayong magtago, ilabas nyo na ang katotohanan kung ano nga ba ang inyong kinalaman. Martin Romualdez, nasaan ka na? Yan ang tunay na magnanakaw. Kasi tingnan nyo, kahit anong ginagawa po nilang kasinungalingan, pilit na bumabalik pa rin sila. Nagbubumira nga yung lahat na kasinungalingan na ginawa nila sa ating Vice Presidente. O tingnan nyo, kung ano yung mga nasa mainstream media ngayon. Ito yung mga dating galit na galit. Itong kasama sa talagang lumalaban daw po sila sa korupsyon, lumalaban daw po sila na hindi makikibalik ang diktador sa ating bansa. O ngayong lumalabas na naman na talagang ganon po yung ugali nito. O bigla nilang sinusuportahan ngayon. Bigla nilang dinidepensahan ngayon. Bakit takot kayo sa mga Duterte? Napakaganda po yung advokasya ni Tatay Digong. And first time po na nangyari sa history ng Pilipinas na ang isang presidente ay bumaba na, napakataas pa rin po ang tiwala ng taong bayan. Hindi ako magkabali, yung trust rating ni Tatay Digong is nasa more than 80% pa rin nung siya ay bumaba. At kahit sa kasalukuyan, nung siya po ay pinakulong ni Bongbong Marcos, hindi pa rin bumaba yung tiwala ng taong bayan. More than 60% pa rin, kung di ako nagkamali, 64% pa rin ang tiwala na ipinagkaloob ng taong bayan sa ating dating presidente na inakusahan po nilang murderer. Inakusahan po nilang involved sa HK. Pero tangina sa Pilipinas, hindi nila kayang kasuhan. Diba? O ngayon si BP Sara, sabihin nila, magnanakaw. Anong ninakaw ni BP Sara? Yan sa kanila lahat ng resources. Nag-iisa lang po si BP Sara na nasa gobyerno.
kinukuyog nila. Ang kakampi lang ni BP Sara ay itong mga bumoto sa kanya at solidong naniniwala sa advokasya na ginawa ni Tati Digo. Tapos ngayon nakikita natin mismo yung mga mystery media ang nagpapakalat ng disinformation, fake news, para lang mapasinungalingan nila ang katotohanan, para lang mapalabas nila na magnanakaw si BP Sara at idamay nila sa pagiging magnanakaw na nakaupo ng nasa gobyerno, Bongbong Marcos, Martin Romualdez at kanyang kaalyado. So tingnan nyo ngayon anong nangyayari dahil malapit ng kakanta ang kanyang mga kaalyado ng ginawa kay Bersamin. Sabi nila, nag-resign si Bersamin out of delicadeza o tinanggal pala, kumanta si Bersamin. Si Pangandaman, hindi pa nagsalita, pero sabi ko nga, ito ay mga susunod na nakakanta para ilaglag na po itong si Bongbong Marcos at lalabas talaga ang katotohanan. Kasi tingnan nyo ngayon ha, sino yung mga lumalaban sa kanya? Yung kilala din po na talagang involved at matindi sa pera, gahaman sa pera. O punta natin ang isa sa gahaman sa pera, mga kababayan po natin. Imagine nyo ha, mystery media, isang ano nila yan, isang mga kakampi nila yan para durugin ang mga Duterte. Mayroon pa silang mga troll farm, mayroon pa silang PR firm, mayroon pa silang Larry Gadon, mayroon pa silang Claire Castro na mukhang parehong bangag din po, mga kababayan po natin. O ito, no? Kaya walang tiwala ang taong bayan sa Blue Ribbon dahil sinabi na ni Amy Marcos ha, na adik itong si Bongbong Marcos, adik itong si Lisa Marcos, adik itong si Sandro Marcos, at ngayon hinahamon ng taong bayan na hair follicle ay patuloy pa rin nilang dinideny at hindi po sila magpapa-hair follicle. So diyan pa lang parang inaamin na nila na confirm. Diba? So mamaya punta natin yung patungkol sa paggamit ng pulburo nila. So dito po sa sinasabi ni Ping Lacson na walang kinalaman naman daw po itong si Bongbong Marcos sa mga insertion. Sino pong bobo ang maniniwala dito kay Ping Lacson? Diba? So sabihin natin, okay, tanggapin natin. Hindi si Bongbong Marcos na nag-insert. Bakit niya pinirmahan? Kung alam niyang ito ay bawal at ito ay illegal. At kung sinasabi, bakit sa bicameral report? Siyempre doon, walang scrutiny ng mga congressman at mga senador. Dahil ilan na sila? 4 ang magdidesisyon sa insertion ng 100 billion. And now, gumagamit po sila ng ibang tao. Okay, so pakinggan nyo ha kung paano po gagawa ng kwento nitong si Ping Lacson. At kung may naniniwala dito kay Ping Lacson, bahala na kayo dyan. Tumingin kayo sa sarili nyo kung ano na po yung pagmumukha nyo. Kung kayo po ba ay okay pa o nagmumukhang tanga na. Ay nako, Ping Lacson, wala nang maniwala sa'yo. Ito yung sinabi niya rito. No? Sige, gawa pa ng kwento. Ito, sinabi niya na si Trygib Olaybar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bonoan. Ayaw pa sabi raw, Mr. President. Tapos, sinabihan siya ni Yusek Trygib Olaybar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Ayan na, Bersamin ha. Ikaw, Bersamin, at ang, I think, pamangkin mo ata yan, yung sinasama ngayon sa insertion, nako, Bersamin, huwag kang pumayag na gagamitin ka na, ano ito, no, na panakip-butas. Ang hirap kong mag-isip, no? Na panakip-butas ng, ni Ping Lacson, ni Bongbong Marcos, na maging parte ng kanilang script para lumabas na malinis po ito si Bongbong Marcos. Magsalita ka na, Bersamin. Naku po, dudurogin ka talaga nila yan. Otherwise, nakatanggap ka ng isang malita para lang isakripisyo ang sarili mo. Tuloy tayo. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President. But you know, in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito do sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Andito yung listahan ng projects. Nilista rin ng, nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo nito.
Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Yan din ang observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin. Ilan na yung ibinito niya? 26 billion from DPWH? Ilan yung insertion? Diba? 400 billion. Because you also examined. While you were examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. No, hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically the same. Diba? It's the same, Mr. President. Same. The same. Yeah, ito yung tatlong items no, na nabito. Saldico list vetoed items. GAA Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City, 250 million. 800, page 822. Construction of multipurpose building, Government Center, Barangay Gadani, Tayum, Abra. Page 322. Construction of riverbank structure including irrigation system, integration along Polo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, package 3, 100 million. Total, 1.15. Kung gusto yung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-insert, nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. Wow ha! Ay, niwala talaga kami. Dahil ang nagsalita ay mismo 3 years niya pong pinaupo bilang Chairman on Committee on Appropriation. Alam niyo ba, hindi lang naman si Martin Romualdez yung pipili ng Chairman on Committee on Appropriation. Siyempre, may impluwensya yan ni Bongbong Marcos sapagkat kailangan kaalyado nila. Hindi po, alangan naman pipili siya galing sa mga Duterte, alangan naman pipili siya sa mga Pinklawan. Siyempre, yung kaalyado nila. O ito ba, pwede ba natin ito nagiging kasabwat sa pagnanakaw? Okay, sige. 3 years po, Ping Lacson. Ngayon ka lang. Ngayon ka lang nagsalita. Ngayon mo lang sasabihin ng ganyan. Sinong paniwalaan natin? Yung kasama nila sa 3 taon sa pagnanakaw na ngayon ay bumaliktad na. Bakit naman kami maniniwala sa iyo, Ping Lacson? Ha? Kaya alam namin from the start, tuta ka na eh. Yung nagpapanalo sa iyo is ang pera na galing sa ninakaw sa taong bayan. Pinundo dyan sa eleksyon nyo. O, sabihin natin, hindi kayo nagtatanggap ng bayad ngayon, kayo ni Tuta Soto. Pero palagay ko ito ay ginagawa nyo para maibalik sa inyo, maibalik nyo kay Bongbong Marcos ang pagpapanalo sa inyo. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members. Nako, sino pang maniniwala ng mga kapwa mo senador dyan? Siguro si Risa Ontiveros, Gatchalian of course, no? Parang dumidila din yan sa puwet ni Bongbong Marcos. Ilalo niya yung kapatid niya, nandyan po sa DSWD. Naku, malaki rin pera dyan sa DSWD. Mga kababayan natin, ayuda scheme. Iyan, sa utak din sa pagbibili ng container na Magic Timba daw. Tubig baha po itong inumin. Tayo maniniwala dyan. The DBCC family, para maliwanagan naman natin, and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo kasi yan, common sense. Siya nagutos, ibibito niya. Siya nagutos. Oh, syempre, strategy niyan. Diba? Ikaw nga di ba? Ikaw nagsabi na may VIP witness ka Nung hindi sumunod sa inyong script, ay sasabihin mo na fake news siya. Akala ko ba tatanggapin yung tell-all ni Saldico? Nung iba po yung kinanta ni Saldico, ngayon sabihin mo na hindi totoo yung pinagsasabi ni Saldico. Ito si EFLR niya. Interjection, Your Honor. Yes, sir. Interjection, Tuta Soto. Kumusta na si Pipsi Paloma? Just for clarity, the handwritten letter was given to the President yesterday. As I think Monday, Mr. President. Yesterday. And at 2 p.m. And thereafter, he asked there were resignations. He asked for the resignation. In this case, Mr. President, courtesy resignation is a euphemism for firing. Yeah. Hindi courtesy resignation ang sinasabi ni Versamen. Huwag kayong magdrama-dramang dalawa. Ito.
Sinasabi ni Bersamin, nagsalita na si Bersamin. I'm ready to stand up ang back and mali ata pagka-type nito. I'm ready to stand up and back my innocence. Huwag lang nilang siraan ng siraan ako. Kung mayroon silang gustong ilabas, ilabas nila. Ayaw ko nang masyadong matagal na pag-uusap. So kung may ilalabas pa kayo, Ping Lacson, may ilalabas pa kayo 2000, ilabas nyo na daw. Inahamin kayo ni Bersamin. Diba? Sinasabi niya, hindi po siya nag-resign, kundi may nagsabi sa kanya na ikaw ay papalayasin na ni Bongbong Marcos. I was expecting that. At least natanggap ko yung message, hindi ako yung tao na I would like to stay longer even there is no more welcome mat. Wala na hindi na daw po siya welcome. Itang inang yan, mga kababayan po natin. Itong si Bersamin pa naman, no, yung nagsasabing kasinungalingan daw po yung pagiging addict ni Bongbong Marcos. Nako po, mukhang may kinalaman din ito si Bersamin. At nag-post si Amy Marcos, hanapin nyo lang dyan, na nagpapasalamat si Amy Marcos sa mga taong nagbigay pala ng mga karagdagang ebidensya sa kanya, lalo na yung mga picture, videos, no? At mukhang may mga PSG pa, mga kababayan po natin, na nagbigay kay Amy Marcos ng mga mahalagang impormasyon. Oy, mukhang duda rin ako dito, mga kababayan po natin. Baka nga naman, dahil sinasabi ni Bersamin na siya po ay sinisiraan na, iba nga nilaglag na rin po si Bongbong Marcos. Kapasahin ko lang, sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga na aking hinarap, tinatanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan, ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob sa mga nais pang magbahagi. Iingatan ko kayo. Naku po, Pangandaman, Bersamin, baka may gusto pa kayong ilabas, ibigay nyo na kay Amy Marcos. Ito yung kinakatakutan nila. Kaya maaga pa lang ay pinaalis na po nila si Bersamin. Imalay natin, mga kabayan po natin, kasunod po nito ng pagpapaalis, kailangan mag-ingat si Bersamin at Pangandaman, baka ililiquidate po sila. Alam mo na, kung si Gutesa nga ay inipit, tinago, pamilya, diba? Yung mga tauhan nga ni Saldico, binugbog ang pamilya, binugbog daw po siya, pilit na pinalabas ng bansa. Ito pa kayang sila Bersamin? Yung pamangkin ni Bersamin, si Pangandaman, diba? Hindi pala ito por delikadesa. Dahil posibleng sila ay kakanta, kaya pina-exit na sila agad-agad. Kaya ako sa kanila, hindi sila papayag na gagamitin po sila para pagtakpan itong si Bongbong Marcos. Ilabas na nila ang mga katotohanan. Pangandaman and Bersamin. O, balik tayo kay Tota Soto na magaling gumawa ng kwento. All right, thank you. You know, Mr. President, the President is a very kind-hearted person. Wow, very kind-hearted person. Kung may malita. Kung walang malita, iti sabihin mo si President ay bangag. Kung may malita, very kind-hearted person. Okay. You know, I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na nako, si Bernardo palagay ko mukhang ma-absuelto yan dahil sa kanyang ginagawa ngayon paglalaglag ng mga senador. Pero yung mga congressman mukhang nalilihis na. Alam mo, Ping Lacson, no, bago ako gumawa ng panibagong kwento, ikwento mo muna sa amin, Ping Lacson, kung sino-sino yung mga 67 na mga congressman. Diba? Ping Lacson, ikwento mo muna sa amin kung sino po yung 67 na mga congressman na sinasabi mong involved, na sinasabi mong sangkot sa maanumalyang flood control. Hindi ka pa nga tapos magkwento sa amin
kung sino yung mga mastermind na yon, kung sino yung mga involved na yon sa mga anomalyang flood control na yon. Lumipat ka na naman dito sa paggawa ng kwento at para sabihin na malinis po itong si Bongbong Marcos. Wala po siyang kinalaman sa insertion. Ping Lacson, isa-isa lang po sa paggawa ng mga kwento para ikaw ay kahit papano ay paniniwalaan. Naniniwala sa'yo, mga trolls na lang. No, at siguro, yung mga solid na mga sumusuporta sa'yo na nagpapakatanga sa paniniwala sa'yo. Pero kami mga ordinaryong Pilipino, wala na. Last muna ito, Ping Lacson. Tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the president kung courtesy resignation? But that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an investigation is in order. Because, you cannot, just fool around. And ngayon ko lang nalaman, no, na itong si Lacson, no, na dating pulis, magaling pala ito gumawa ng kwento. Nakakaya po. Mr. President, the President of the Republic of the Philippines, no matter how kind-hearted he is, let's not take advantage. Yun po yung nakakasama ng loob. Take advantage, ha? So, ngayon mga kababayan po natin, may bago na pala spokesperson itong si Bongbong Marcos. Mukhang kabahan na po si Claire Castro, no? Mukhang sunod na po siya na masisistante. Dahil mga may bago na pong spokesperson itong si Bongbong Marcos. Anyway, mga kababayan po natin, iwanan na po natin si Ping Lacson, no? Dahil wala po tayong makukuha dyan dito kay Ping Lacson. At alam po natin na ganyan na po sila kadesperado ngayon na para pagtakpan itong kasinungalingan, no? Para pagtakpan ng kasinungalingan at palabasin na malinis po itong si Bongbong Marcos. Sa bagay, si Bongbong Marcos talagang malinis nga naman talaga. Ikaw ba naman, no? Madalas ka maghugas ng kamay. Hugas kamay ang ginagawa lagi ni Bongbong Marcos. Talagang malinis pala siya. Anyway, ito pa mga kababayan po natin, no? Dahil nakikita nila na lalong lumalakas ang panawagan ng taong bayan na Marcos resign. Anyway, kaya pala hindi natuloy yung rally kahapon doon sa People's Power Monument sa kabaan ng White Plains dahil nag-violate daw po ang UPI nung sinigaw nila na Marcos resign. Kasi ang usapan pala, bibigyan sila ng permit ng DILG ng Quezon City pero bawal sila manawagan na mag-resign ang isang Bongbong Marcos na sinabi ng kanyang kapatid na isang adik at umaga pa lang nagmimirigin na. So bawal po yun. Kasi kahit adik pala, kahit magnanakaw, bawal mong isigaw na mag-resign. Kasi daw po bawal. Oo, yun. Kaya pinatigil ang rally. Wala I don't know kung gaano katotoo na sinasabi na bawal na ngayon mag-rally sa EDSA. Bawal na daw po mag-rally sa Liwasang Bonifacio. Pinagbabawal ni Yorme sa Liwasang Bonifacio. Pinagbabawal naman daw po ni Joy Belmonte sa Quezon City. Pero papayagan na mag-rally kayo basta't walang Marcos resign. Grabe, no? Talagang protektado ngayon si Bongbong Marcos. At ginagamit nila ang kanilang posisyon para gipitin naman ang mga local official. Ako naniniwala ako kay Joy Belmonte, kay Mayor Isko, no? Na sila po is wala po silang pakialam kung ano man ang isigaw ng taong bayan basta sumusunod lang po sa ating konstitusyon. Freedom of speech, no? Karapatang magsalita at siyempre sa mapayapang paraan. Makita na payapa naman po yung rally, no? Pero hindi nga nila matanggap na may Marcos resign. Siyempre yung mayor ng dalawang malalaking syudad ay hawak po yan ni John Vic Remulla. Di ba? Na alipores ni Bongbong Marcos. So, talaga gamitin nila para hindi po sila na magbibigay ng permit. At ito pa mga kabayan po natin. Ngayon lang po tayo nakakita ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Natsismoso pala. Imagine nyo po, funded daw po ng international organization yung nangyaring rally po ng UPI. Alam mo sa mga ganitong klaseng report, no? May intelligence fund po sila, confidential intelligence fund na ginagamit po sa pagkalap ng mga lehitimo at sensitibong impormasyon
sa mga kaganapan sa ating bansa, lalo na po sa usapin ng national security. Bakit nila dinadivulge ngayon yung mga ganitong klaseng information kung totoo po yan? Bakit nila sinasabi sa publiko na posibleng pinupunduhan ng mga dayuhan ang nangyayaring rally po ng United People's Initiative? Ako nakita ko, nandun ako sa ilang araw na paghahanda, mga kababayan. Sa araw ng rally, wala akong nakitang dayuhan doon. At nakita natin kung sino yung mga individual na voluntaryong tumulong doon. Ordinaryong tao lang ang ordinaryong tumutulong doon para mabuo po at maganap yung malawakang rally ng kilos protesta para iparating sa gobyerno na hindi ka nakarapat parating sa nakaupo na presidente sa gobyerno natin na talamak na ang korupsyon at hindi ka nakarapat. Dapat ka pwede ka nang mag-resign. Alam nyo, kung ito po ay lehitimong impormasyon, hindi nila ilalabas to. Because this is a matter of national security. Tapos ilalabas mo na may foreigner na nagpapandid. Yan. Ito po is another diversionary tactics lang. For what? Para sabihin na may nanggugulo. May gustong magkagulo ang mga Pilipino. Hindi po totoo yan. Kasi kung may gustong manggulo at nanggugulo, ay yung si Bongbong Marcos. Umalis siya, bumaba siya, tapos ang gulo. Yung matitirang manggulo lang dyan ay yung mga gusto na i-destabilize ang ating gobyerno. Walang iba, kundi itong mga NPA na gustong sirain ang gobyerno. Yung hindi nagwawagayway ng flag ng Pilipinas. Yung mga nagrarally po, maisog man yan, UPI, PDP man yan, iba't ibang sektor galing simbahan and mga Muslim community, nagwawagayway po yan ng flag ng Pilipinas. So, ibig sabihin, pro-Pilipino yan. Pero magtaka kayo mga nagrarally na nawagan na Marcos Duterte, walang pinagkaiba. Marcos Duterte mag-resign na at hindi gumagamit ng flag ng Pilipinas. Ito ka nakapapaisip na posible yan ang mga pinupunduhan ng mga foreign groups and organization. Kasi hindi sila gawagawin ng flag ng Pilipinas. Tayo, dala natin is flag ng Pilipinas. Silipin daw ng AFP ang source of funding ng kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Tutumbukin nila kung sa local o posibleng foreign group hinugot ang pondo. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Para sa Philippine Navy, malinaw na pinondohan at pinaghandaan ang kilos protesta sa People Power Monument nitong Linggo hanggang Lunes ng gabi. Hindi naman mangyayari yan kung hindi walang pondo. At hindi mangyayari po yun pag hindi pinaghandaan. Siyempre may paghahanda talaga yan. May pondo talaga yan. Ano ba yung nasa Armed Forces of the Philippines natin? Pati ba naman kayo, bangag na rin? Ay sabihin nyo, posibleng pinunduhan, posibleng pinaghandaan. Hello? Mayroon bang event na hindi paghandaan at hindi pwedeng pagpunduhan? Ano lang talaga, may gusto lang silang ipakalat. At nakakahiya po mismo, no, sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na rin lumalabas yung mga ganitong klaseng pananalita. Paano pa kayo paniniwalaan ng taong bayan? Paano rin sinasabi nyo, you are protecting the Filipino people. You are within a constitution. No? Tapos ngayon kayo gagawa ng ganitong kwento. Ano yung kwenta ng Confidential and Intelligence Fund nila? Di ba nakakaya po? Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Okay. For the West Philippine Sea. Okay. Alam na po natin. Sila pala yung in charge sa West Philippines. Okay. Isipin nyo na kung anong gusto nilang palabasin dyan. Grande ang preparasyon ng kilos protesta mula sa mga pagkain at iba pa. Kaya aalamin nila kung saan galing ang pondo ng demonstrasyon, partikular kung local o domestic o foreign group. The support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support. Roy Vincent Trinidad, spokesperson for the West Philippines. Okay. So, ito yung mga nanggugulo sa totoo lang. Ito yung kasabwat nila Tariela, Gibo Chodoro, no, Browner, na bumabanat po. Ay, nako. Given to the participants of the rally. And we are checking all possible leads, especially when it comes to funding. If this were done by domestic or maybe even, for all we know, foreign groups. Ang UPI ay binubuo ng mga retiradong opisyal ng AFP, religious groups at iba pa. At muli raw nitong ipinanawagan sa kanilang programa ang pag-aklas ng mga sundalo sa pamahalaan. During the rally conducted over the weekend,
at the People Power Monument, there were again calls for the AFP to do unconstitutional actions. Iimbestigahan din ng AFP Kaya pala pinatigil mga kabayan po natin. Kasi yan pala ang kanilang pinapalabas na may foreign funded. Kaya pinatigil din. So maraming faktor po silang ginamit eh. Meron din ako narinig po sa PNP na nagre-reklamo daw po yung mga residente ng White Plains na maingay daw. Siyempre, may rally po bang hindi maingay? Diba? Idsa po yun. Kahit walang rally, maingay naman talaga. Dahil sa dami ng sasakyan na dumadaan dyan. So, pero nung tinanong sila, asan po yung mga complaint? Wala silang ipakita. kung may aktibong sundalo na sangkot sa di umano'y tangkang destabilisasyon. Una lang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na paiimbestigahan ang mga nanawagan ng pag-aaklas sa gobyerno dahil ito anya ay malapit sa inciting to sedition. Sa kabila naman, malapit lang pala eh, dikit mo na. Hindi mo pag-aaklas yung manawagan na mag-resign ng isang presidente na binulgar na po ng kanyang kapatid na isang adik. Asa masyado lang po nila pinaprotektahan si Bongbong Marcos. Siyempre, namatik naman yan. Pagka mag-resign si Bongbong Marcos o pag tinanggal ng tao yan, eh di matik, no? Sila ay damay din yan. Damay din po sila dyan. At alam natin, maraming korupsyon na nangyayari po sa ating bansa na yung mga nakaupo sa pwesto, eh damay-damay yan. Kaya itong pag-alis ni Bersamin, mga kabayan po natin, itong pagbulgar ni Amy Marcos, pag-alis po nitong si Pangandaman, may malaking impact po yan sa kanyang gobyerno, no? And mukhang marami pang ipapasabog si Manang Amy, mga kabayan natin. Dahil after na kumanta siya doon sa napakalaking rally na Iglesia ni Cristo, ngayon sinasabi niya, November 19 ngayong araw, sinasabi niya na marami na nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon para patunayan niya yung pagiging adik ng kanyang kapatid. Pagiging adik ni Lisa Marcos at si Sandra Marcos. Alam mo yung ganda yung amo ni Amy Marcos, mga kabayan natin. Yung amo niya, sige, kasi gusto palabasin ni Sandra Marcos na hindi niya tita itong si Amy Marcos. Sige, magpapatiin niya ako, pero magpa-hair follicle kayo. Pero anong sinabi ni Claire Castro, mga kabayan? Hindi daw po sila papayag, no, na magpa-hair follicle itong si Bongbong Marcos dahil patunayan na po yan noong 2021 daw. Pero nilinaw ni Atty. Vic Rodriguez na wala po siyang direct information na talagang gumagamit ng droga itong si Bongbong at hindi niya rin ito nakita. Sabi niya nga, kung paano nagawa ni Bongbong Marcos na mag-produce ng negatibong resulta sa paggamit ng illegal na droga, nasa kanya po yun. Pero walang personal na knowledge itong si Atty. Vic Rodriguez. Which is, tama naman. Diba? Kagaya ni Claire Castro. Hindi siya dapat magsalita. Sabihin niya, ay hindi totoo na hindi sila gumagamit. Ay, sinungaling si Amy Marcos. Bakit? Nakakasama niya ba mula nung bata sila Bongbong Marcos? Ilang buwan pa lang dyan sa mga kabayan po natin na tagapagtahol. So kung may mas nakakilala kay Bongbong Marcos, kay Lisa at Cassandra, siyempre si Amy Marcos. Dahil sabi niya nga, binata pa lang gumagamit na. Umaga, tanghali, gabi. Iba kami madaling araw pa bago makipagtsoktsakan. Diba? So, wala karapatan si Claire Castro na i-deny ito. Wala rin sa karapatan na sabihin, no, na si Amy Marcos ay sinungaling at desperada na dahil gusto lang ayusin ni Amy Marcos ang bansa natin. So, gusto patunayan ni Amy Marcos na hindi masama yung mga Marcos. So, let it be. Tanggapin natin yan. No, kung may isang Marcos na mabuti at sasabihin na talagang gusto niyang baguhin ang Pilipinas, gusto niyang magbago ang Pilipinas sa pamamagitan ng paglaglag sa kanyang kapatid, which is ang paraan para malinis ang Pilipinas, isakripisyo mo ang iyong kapatid, sabihin mo ang katotohanan, why not coconut? Di ba? Kaya, mas marami pa ito. Kumbaga, ano pa lang ito, mga kabayan po natin. Simula pa lang ito. Kaya nagsasabing tumigil na kayo sa inyong pagkikilos protesta. Itigil na po yung kilos protesta laban sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Itigil po yung panawagan ng pag-resign ni Bongbong Marcos. Palagay ko, mga kabayan po natin, yan po ay mga binabayaran. No? Yung mga galit na galit sa mga nagkikilos protesta. Umuwi na lang kayo. Bukas, presidente pa rin si Bongbong Marcos. Hindi kayo magtatagumpay. Alam nyo, hanggat may taong lumalaban, may taong naninindigan, hindi talaga matitigil yan. At hanggat hindi nagkakaroon ng malinis na gobyerno,
And nakita nyo naman ngayon, di ba? Nasa international news na po tayo. So palagay nyo, paano tayo aangat hanggat si Bongbong Marcos pa rin? Siya yung nagiging tinuturong utak ng korupsyon, na paano magtitiwala yung international community? Nakita naman actually natin sa resulta, no? Na bumaba po yung foreign direct investors, yung pagpasok ng mga investors, madalang na lang, mas marami yung nagwi-withdraw kaysa pumapasok. Yes, of course, sinasabi nila pumapasok ng investors. Of course, may pumapasok talaga. Diba? May mga pumapasok na mga tourists, may papasok at may papasok talaga yan. Pero hindi ganun kalakas para makabawi po ang ating ekonomiya. And ngayon, itong mga palusot nila, so, no, na si Bersamin, no, si Adrian Bersamin, si Olivar, si Executive Secretary Bersamin, sila Pangandaman, itong paglalaglag nila, alam mo, hindi ito makakatulong para malinis din ang pangalan ni Bongbong Marcos. Alam niyo ano mangyari dito? Lalong lalala ito. At yung rally ng 16, 17, 18, na sabi natin malaki, hindi pa po yun malaki. Ako nakikita ko hanggat nandyan si Bongbong Marcos, walang tigil po ang kilos sportista nito. At itong mga pinklawan, itong mga makakaliwa, no? Nasisira sila lalo na pinapakita, pinoprotektahan nila si Bongbong Marcos. Dati hindi ayaw nila sumigaw ng Marcos resign. Ngayon sumigaw sila ng Marcos resign. Pero gusto naman nila idamay si Vice President Sara. Mga honghang. Sinong paupuin nila? Si Gibo. Ilalang military yon, no? Hindi baka pro-Pilipino yon, pro-Amerikano yon, o hindi, pro-Malta pala yon. Diba? And by constitution, and of course, kahit idaan pa nila sa eleksyon, Duterte pa rin ang upong presidente. At wala silang magagawa dyan. Kahit anong gawin nila, kahit buhayin nila ang lahat ng mga patay para bumoto laban sa mga Duterte, magprotesta laban sa mga Duterte, wala silang magagawa. Dahil ang Pilipino ay naniniwala na Duterte pa rin ang makakabago sa matinding corruption, droga, krimen, ayan, na nangyari po sa ating bansa. Ginawa na yung Tatay Digong. Nakamarka na nakasulat na di ba? Okay, so hanggang dito na lang mga kabayan po natin at marami pa tayong pag-uusapan sa sunod na mga video po natin. Kaya stipot lang, paki-like, paki-subscribe sa channel na ito, and of course huwag kalimutan mag-share kung pwede natin ma-share ito mga information na ating pinag-uusapan. I-share natin, importante po ito. Anyway, salamat po tayo sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat po nakikiisa, and of course sa mga nakinig sa ating panawagan na pumunta sa mga malawakang kilosportista, mapayapang kilosportista. Ang dami nyo. So maraming salamat at nakita tayo. No, maraming salamat po. God bless sa inyo lahat. God bless sa atin lahat. God bless the Philippines. God save the Philippines. Mabuhay po ang bansang maisip.